Time check, 8:14 PM. Dito tayo ngayon sa ating homestay. Dahil di yan tumigil yung ulan simula alas 4 kanina. Tapos nabasa pa yung patos ko. Ayun. Kaya ano ko siya. Dapat sabit nila daw siya na matuyo. Kasi gamitin ko bukas. Dito wala naman akong dalang tsinelas. Pero bumila akong tsinelas sa palengke. 100 pesos. Kaya nga eh. May sumpay tayong tsinelas. Pero ayos lang. Mga gamit naman sa bahay. Araw-araw. Ano pa kanina? Yung mga kingdom stone. Yun. Sulit yung 100 doon kasi ano eh. Malaki yung area tsaka talagang pinaganda yung lugar eh. Na? Actually. Sulit yung 100. Ngayon na tayo nakagala sa Baguio. Ako actually. Kahit kami na pupunta tayo dito, lalo pa nagmamalang. Nanonood na tayo ng parada. Tapos yung botanical yun, sulit din yung bahay doon kasi ano eh. Malaki yung area. Lahat naman sulit ang bahay, pero mga hindi. Pero meron tayo hindi sulit eh. Meron ba? Kasi yung Stone Kingdom malaki, maluwag, tapos marami ka makikita. Maraming area para magpa-picture. Tapos yung Mines View, 10 piso lang naman. Parang wala. Parang lahat okay naman. Mines View, maraming tao. Maraming tao kasi may mura na entrance. Kasi siguro sa dahilan kaya maraming tao kasi may wala nga yung entrance fee niya kasi wala, 10 pesos lang eh. Yung entrance fee niya. Ano pa ba yung naisip na naman kanina? Botanical, nagustuhan ko. Botanical maganda siya lalo sa mga bata kasi nga child friendly siya. Yung Kingdom hindi masyadong pang friendly sa bata kasi ano eh. Mataas yung akyat tsaka medyo delikado pagka medyo magugulo yung bata. Strawberry farm. Wala nang bayad. Strawberry farm, walang bayad. Hindi lang ako nakapag strawberry pig kasi Nga lang kasi walang ano ngayon, walang strawberry. Nakatanim lang sila pero wala pa, di siya season ngayon eh. kailan naman pangarap ko. Kaya mahal yung strawberry ngayon, pumapatak na nga na parang 250. Yung isang ganyan nakalaki na lalagyan. Alam mo, masarap sa Baguio. Hindi ka maate. Nakaka-relax. Kaya nga, kung relax lang ang habol nyo, yan. Tsaka magpalamig yun, maganda rito. Kaso nga lang, pag summer yata, parang di rin advisable na pumunta rito kasi nga sobrang daming tao. Kasi nga tulad ngayon, sabi ni Kuya kanina ng Grab taxi. Sabi niya pagka daw panahon ng bare months. Basta pagdating ng bare months yun, maulan na siya. Paghapon. Hindi na siya maulan. December. Pagdating ng December, medyo nawawala na. Kasi hanggang November katapusan lang daw yung ulan niya. Pero pagdating ng December, wala na. Kaya, ayun, December, tapos natapat pa siya ng Christmas, New Year. Kaya ang tao sa Paterba. Mababait taxi driver. Nagkakat niya yung isa kanina. Yun lang natin masasabi sa mga ibang, siyempre iba-iba naman talaga ng ugali mga driver. Hindi mo naman sa lugar lang na puro maayos. Naluman sa pagdadrive ng motor kasi sa mga motor sa Maynila, most of them, hindi nyo kamote. Hindi na yung mga taxi. Nagkakat ng motor. Tsaka mapapansin nyo madalas kung magmumotor kayo dito, hindi sila sumisingit sa gilid ng nakapila yung mga sasakyan, tapos may space sa gilid, hindi sila sumisingit sumisingit doon sa lugar na yun kasi nga ewan ko ba, baka siguro sila sa rin ng sumisingit doon sa mga space. Dito ulit kasi sa Maynila, may makita lang na space sa gilid, sisingitan ng motor talaga eh. Pero dito hindi masyado, hindi nila masyadong gawain yung pagsisingit sa gilid ng mga motor. Siguro baka nakasanayan lang siguro nila, kahit may space din nila sa papasukan. O baka hindi lang kami nakachempo siguro kanina. Kasi ako kasi makikita ko kanina sa gilid eh. Oo, ano siya, kamot, sweet potato rider. Maluwag naman, pag maluwag, syempre, pag sobrang sikip naman, pag alam mo, hindi ka kakaya, pipiliin mo. Bawal ang motor sa section road. Pinasok na rin. Buti mo may enforcer. Alam siguro niya na hindi kami tiga dito. May excuse ka naman pagka bago ka sa lugar, syempre. May excuse ka na, syempre, hindi mo na makabisado yung lugar, di ba, magkakamali. Nasaan mo ko rin sa tatay ko kasi kamote rider siya. Dito pa sa Baguio nagkalat ng kamotehan.
Pero yung Airblade yung maganda yung ano niya. Lakas ng hatak kahit na matarik yung kalsada. Build ka lang ng konti, aangat talaga. Kasi ako hindi ko kalahati na yung birit ko eh. Meron pa siyang pag binili pa ng todo, talagang hatak pataas eh. Kaya kung kukuha kayo ng motor dito, siguro mas maganda ko ninyo 150. May trivia ako. 150 ng mga May motor. trivia ako kung bakit walang tricycle dito. Bakit? Kasi hindi kaya ng tricycle yung mga akyatin. Baka Hindi, pero tingin ko kaya ng e-trike eh. Kasi sa Antipolo kaya ng e-trike yung akyatan eh. Sa Tagaytay nga, umakit yung e-trike sa Tagaytay sa may People's Park in the Sky. Talagang pag gumanon, dire-diretso, wala siyang pakialam, dire-diretso lang siya. Kaya ng e-trike, kaya lang, tingin ko, yun nga, magdadagdag siya ng traffic dito sa Baguio kasi nga, sa dami na ng sasakyan, dami na ng taxi, tapos puro Innova pa yung taxi, kumbaga malalaki yung mga taxi rito, tapos may truck, tapos may mga jeep na malalaki din. Tingin ko talagang may hindi na siya advisable siguro na magdigdig pa ng yun nga lang ang problema. Pag malapit ka dito sa ito transit namin katulad ito, kasi namin nasa 1.5 km lang ang layo sa sa SM. Kung umuulan, tiyatamad kang maglakad. Yun nga, mag-aabang tagal ng taxi kasi walang ibang mode of transportation dito, grab taxi or taxi lang na regular taxi yung kukunin mo eh. Yun lang ang medyo nagiging problema rito. Kaya kung kukuha kayo ng transient, lalo pag ganun tag-ulan, huwag kayong kukuha ng transient na malayo kasi kawawa kayo pagka nagpagabi kayo, nagpunta kayo ng SM tapos gabi na kayo. Ano kayo magbubok sa SM? Yun, tapos sabi ni Kuya kanina, kasi kanina sa SM kami, mga bandang mag-8 na, wala kaming mabook na na grab taxi. Walang grab card dito, kaya grab taxi lang ang meron dito. Tapos wala ring angkas, wala ring move it, walang joyride. Talagang grab taxi lang yun nandito sa kanila. Kaya ang technique daw, lalayo kayo ng SM, kayo magbubok sa mismong SM na premises. Dapat wala signal. Wala daw signal doon eh. Pero kahit may signal, pero hindi nila napipick up nila grab taxi. Kasi kanina sa branch rin kayo mag-book. Kasi kanina, sabi kanina ni Kuya, madami sila nakapila sa baba, nag-aantay lang sila ng booking. Ang daming tao sa SM na nakapila doon para sa sa taxi na regular taxi, wala silang nagtatsaga sila doon. Pero kung gusto mong mapabilis, hindi ka makabook. Pag gusto mong mapabilis, lumayo ka doon sa sa SM ng konti, tapos doon ka mag-book. Papasok doon yung sa kanila sa booking ng Grab taxi. Kaya yun. Kaya sobrang haba kanina, parang halos 100, siguro yung pila ng mga tao dun sa loob ng SM na nag-aabang ng regular taxi na nakapila sa mga mall doon. Mga nag-grocery pa yun, sa mga local. Mga nag-grocery, kaya ewan ko, dapat bubok na lang sila ng Grab taxi eh. Kaso may mga bit-bit sila so hindi na nila kayang pumunta pa ng mas malayo. Ayun nga lang. Pero kung kaya nyo naman mag-book, kaya nyo pumunta sa lugar na katulad pinunta namin kayo na video, malapit lang siguro, parang mga 200 meters lang yun eh. 300 meters na mula SM. Pero kung di naman umuulan, tapos wala kang video, tapos turista ka lang naman dito. Maglakad ka na lang, friend. Kaya nga, safe naman. Mukhang safe naman dito. O kahit abuting ka ng Pero yung mga transit dito kasi mga hanggang 12 AM lang siguro. Kasi itong transit na nakuha ko, 12 AM lang yung niya eh. Tapos hindi kami nakapag-night market kasi umuulan. Paano kayo mag-night market kung umuulan? Hanggang 12 yung curfew nila, kaya kung lalabas kayo, kung mag-night market kayo, kasi ang night market ito is 9 PM hanggang 2 AM. Kaya mag-night market kayo, magsakto na kayo ng 9 para hanggang 11. Tapos para, yun nga lang, pag umuulan, baka magpagsaraduhan kayo ng homestay, ng transient kasi hanggang 12 lang yung iba, pero hindi ko alam sa iba kasi kung hotel, yan syempre 24 hours yung hotel eh, wala silang limitation sa pagkasara ng nila establishment eh. Dito lahat pagka-transient lang kasi syempre may limit yung oras ng sa gabi paglabas nyo. Yun, kaya dapat kung pipili kayo ng transient, medyo malapit sa Burnham Park or sa SM. Nga lang medyo mahal kasi malapit eh, alam mo naman mga transient pag mas malapit kasi sa mga lugar ng pasyalan, lugar na yan nga ng center kayo, medyo mahal. Pero totoo kasi nakuha ko lang ito ng 500 meters lang yung layo niya sa sa Burnham Park. Kaya okay na din, kasi kanina naglakad namin kanina eh. Biglang talagang nag-uulan kasi pag nag-uulan talagang mahirap talaga dito pagka nag-uulan. Hirap sumakay niya lang.
Tsaka pag umulan dito, dire-diretso. Hindi siya bastang titigil ka agad. Siguro pag kagabi, pero pag sa umaga daw kasi pag umulan dito, nawawala din eh. Pero kanina kasi, buong araw, maganda eh. Tapos hanggang alas 4 ng hapon, doon, simulang mulan. Hanggang ngayon, muulan pa rin. Lumabas ako alas 8 na, mag 8:30 na, muulan pa din. Medyo, ano pa rin yung ulan. Baka hindi niya binuhos ng malakas, kaya yung ulan niya atik-atik. Siguro hanggang mamaya na yan. Hanggang madaling araw na yan. Atik-atik. Yung parang ano-ano lang siya. Patak-patak lang. Patak-patak lang. Yun. Ganon. Kaya kukuha kayo ng transit, tsagain nyo lang. Pero makakakuha naman kayo hotel siguro dito. 2,000. Makakakuha na kayo 2,000 na hotel dito sa booking.com o kaya sa Agoda. Hindi maselan sa kwarto. Pero hindi naman kayo maselan sa kwarto. Pwede na itong gandong homestay lang kasi kung tutulungan nyo lang naman. Kasi kung magre-rent kayo naman kayo ng motor, yun, mas maganda kasi siguro mas malaki ditipid nyo kasi hindi ko alam presyo ng taxi rate eh. Kasi magta-taxi kayo, gastos ka ng 150, 200 sa mga pupuntahan mo. Kung makasampu ka, 2,000 ka agad yun. Kung magmumotor ka, sa amin nakuha ko lang ng 1.3, 1.5 day. Hindi pa nga apat ng 1.5 day kasi nga medyo maaga namin sa solid din eh. Pero kung mas maganda, mag 2 days na kayo kung sakali. Kasi ginawa namin, umalis kami ng Cubao, alas 12. Alauna yung kanya namin biyahe, alauna ng madaling araw. Dumating kami dito, 5:30, ganyan. Dumating kami ng 5:30. So, ang biyahe niya, mga 4.5 hours lang yung biyahe niya. Yun, tapos pinadala ko yung motor sa terminal ng alas 6 ng umaga. Kasi kumain muna kami sa Jollibee. Tapat lang ng Victory Liner yun, kaya doon ko na rin pinadala yung motor. Tapos bukas doon na rin pipick upin ni Kuya. Mag-aadala ako ng 100 para sa pick up kasi nga kanina libre na yung yung delivery. Kasi practical kasi yun na deliver na lang niya kasi kung pupunta pa kayo doon sa lugar niya, mag-ano rin kayo, magta-taxi rin kayo papunta sa lugar niya para kunin yung motor. O di, kung sabihin niya na mag-add kayo ng 100, dadalhin niyo sa terminal, mas okay na din yun. Mas laking tipid na din yun. Kaysa magbayad kayo ng taxi na papunta doon sa mismong motor. Kasi yung iba doon di pumapayag na na deliver yung motor. Buti sa siwate ko doon kay Kuya na pumayag siya na deliver yung motor. Tapos sa pick-up niya sa terminal, yun, magbabayad lang ng 100. Pero mura pa din yun. Kaysa nagbayad ka nung una ng pick-up, tapos pangalawa, magbabayad, sole. Tapos, siyempre, kung nasa sinole mo motor, mag-taxi ka din, papuntang terminal. Kung saan ka sasakay ng pa Maynila o kung saan man. Kaya, yun. Kung di lang sana umulan, medyo... Pero maganda naman kasi napunta naman namin yung gusto namin puntahan yung mga pasyalan dito sa bukas may pupuntahan pa kami bukas na na di namin napuntahan kanina. Nasa listahan ko. Yun nga, yung Good Shepherd. Para saan? Para kay Daddy. Para sa peanut brittle at ube. Tapos kasi Daddy yun eh. Pa ba yun? Yung Mirador. Hindi namin punta yung Mirador. Yung Merinol na lang. Yung para eco-park nila dito. Baka nila yung Diplomat. Yeah, punta na namin yan. Tapos yung Lion's Head. Tapos PMA. Yan. Lion's Head ba tayo? Oo naman. Siyempre. 5 lang. Baka bukas 5 na puntahan namin. Kaya kaya na yun. Siguro yung oras namin na yan na sana mga 7 makalas na kami dito eh. Para check out na kami kagad. Pagka check out namin, yung iwan namin yung gamit namin. Check out kasi nito is 12 PM. Iwan na lang namin yung gamit namin sa dito ulit. Pumayag naman yung may-ari na iwan namin yung gamit. Pabalikan namin siya ng 2 PM. Kasi 3 PM yung soli ng motor. Ngayon, pagkagaling namin sa pasyalan, pipikapin namin dito yung gamit namin. Tapos dadalhin namin sa terminal ng Victory. Doon na ulit kami kikita kasi pipikapin ni Kuya yung motor ng 3 PM. Kaya sakto lang. Nakuha naming bus schedule ay 4:20 PM pabalik ng Cubao. Yan. Siguro sana di traffic. Kung walang traffic 10 siguro sa Cubao na kami. Pero pagka traffic mga 11 siguro kasi depende sa traffic pabalik eh. Kasi gabi di tulad ng madaling araw mas mabilis biyahe ko konti yung sasakyan sa kalsada. Ayun, kaya pupunta kayo dito
Huwag tag-ulan, yun, mahirap talaga kasi yun nga. Tsaka pag kayo kukuha ng malayong transient, mahirap. Wala kayong sasakyan. Kung baga, nakatipid nga kayo, problema nyo naman, yung pabalik nyo doon sa transient nyo, lalo na pagka ganyang nag-uulan. Tsaka pagkagabi na. Pero marami naman taxi, yun nga lang, syempre pag hirap din pag malayo yung transient eh. Pero may sasakyan kayo, mas okay, mas maganda. Yun nga lang, traffic din dito. Rating nyo na city, traffic talaga dito sa city. Pero sa mismong sa lugar na mga pupuntahan masyad, kalapit area dito, hindi naman. Sa mismong city lang. Pag nadaki ng city, doon lang medyo traffic. Tapos check nyo na lang kung kailan yung strawberry farm, yung bloom nung strawberry, kung kailan siya ang harvest time para mas maganda. Kung gusto nyo mag-picking, yung strawberry picking, pwede naman. Hindi ako nakapag-strawberry picking. Next time. Para ibabalikan pa. Wow, pang-walong balik na natin. Then, wala yung panahon pa ulit after 8 years. 6 years pa ulit kami. Babalik ulit dito. Ano yun? Tawag dito? Parang once a year, dapat meron kaming binabalikan, tapos may isang bago. So, 2 beses lang kami bumabiyahe. Kaya lang kasi itong taon na to, hindi ko alam kung bakit ang dami. Kaya nga. Parang ang dami natin biyahe ngayon. Kadalan kayo ng mga panggasalamig kasi malamig talaga. Yes. Lalo na sa gabi, sabayan pa ng ulan. Yan, malamig talaga dito sa Baguio. Pero siguro sa amin, hindi na siguro masyado kasi dami na rin rito eh. Dami ng bahay, dami ng tao. Kaya tingin ko, hindi na siya ganun kalamig pagka sa amin. Itong tag-ulan lang. Kasi pag nag-ulan yan, pagtapos ng ulan, naiiwan yung lamig sa baba. Hindi ka nakakakyat. Sabay yung ulap na malamig. Kaya, yan. Malamig siya. Pupapalo daw siya dito ng sabi kanina ni Kuya, pupapalo ng 10. Yan, 10 degrees Celsius lang yung temperature. Malamig na yun kasi sa aircon 20, 19, yan, 18 malamig na yun. Lalo pa kaya yung 10 degrees Celsius lang yung temperature. Kaya, maginaw na siya. Kaya malamig na. Pero dito kasi syempre wala naman kaming aircon na yan. Tinador lang kasi malamig eh. Malamig naman, tapos bato-batong. Malamig lalo kasi nga naka-electric. Bato yung pader niya, kaya yan. Ang pader kasi ng bato, pag malamig din. Pag mainit din yung pader. May science na tungkol yan. Oo. Kaya nga, di ba? Mainit nga pagka nasa bato ka na bahay, pag mainit sa loob din eh. Pag malamig din sa loob. Kaya ibang bahay din nilalagay nila ng yero para hindi tumagos sa loob yung lamig. Na-absorb yung yero yung lamig. Kaya ngayon, yung dingding nila, wala lang. Kumaga hindi siya ganun kalamig kasi nga yung yero na-absorb niya yung lamig. Dito kasi kapitbahay dito may nakapalimot ng yero yung bahay nila eh. Para antay tagos ng lamig. Yun, bukas na lang ulit. Bye-bye!